So, hello class. Welcome po sa ating online discussion. Uh, ako po ang inyong instructor for Object-Oriented Programming. I'm Sir Caleb. So, hello po sa inyo. So, ang gagamitin po nating language para sa Object-Oriented ay Java. So, ang gagamitin rin nating IDE is yung Eclipse. So, punta lang po tayo sa eclipse.org/downloads/packages and i-download natin tong Eclipse IDE for Java developers. Pwede rin po ito, no? Eclipse IDE for Enterprise Java. Or ito. Pwede rin, maalin dyan. So, pagka-download natin yan, kailangan din po natin mag-download nung tinatawag na JDK. Or yung Java Development Kit. Punta po tayo dito sa Oracle. Kahit i-search po natin sa Google, lalabas po yan, no? Yan po yung unang lalabas. So, Windows, then itong installer. So, pagka-download natin yan, i-download din po natin itong ating workspace, no? Na nasa link ng video. Pag na-download na natin silang tatlo, okay, punta tayo sa folder. Ito pong Eclipse, extract lang natin siya. Extract all. So, let's say, extract natin siya sa drive D. Extract. Yan. Yung workspace natin, extract lang din natin sa drive D. Or kahit saan. Or kahit sa desktop nyo i-extract. Pwede rin. So, yun nga po, no? Na-extract na natin yung Eclipse IDE natin. Na-extract na rin natin yung Java Workspace. Double-click lang natin tong JDK24 and mag-install siya. So, sa case ko kasi, na-install ko na siya. So, hindi ko na siya kailangang i-install. Pero, kailangan yung i-install yan. So, let's say, na-install na natin. Double-click natin tong Eclipse, yung IDE natin, no? So, ayan. Open natin siya. So, launch lang natin. So, meron na tayong project dito. Sa case ko, meron. Pero, baka sa inyo, wala pa. So, let's say, wala pang project, no? Let's say, empty. Exit natin yan. Punta lang tayo sa file. Then, new Java project. So, let's say, ang pangalan ng project natin ay Hello World. Okay, meron na daw yun. Yan. Next, then finish. So, hindi natin makita kung nasan yung project natin. Punta lang tayo sa window, show view, then package explorer. Window, show view, package explorer. So, ayun, lumabas yung project na kinreate natin. So, yun yung folder structure niya. Dito yung Java library, tsaka yung ating SRC folder. So, wala pa siyang laman, no? So, i-right click natin siya, new class. So, right click, new class. So, pag lumabas po itong panel na to, dito lang po tayo sa my name. Type natin ay main para makreate natin yung ating main class. Then, itong option na to, huwag na natin pakialaman. Dito sa baba, may option po tayong checkan to para may initial code siya. Or, pwede rin hindi. Pero mas maganda na, may check na siya.
then click finish. So ayun. So ito yung pinaka initial code ng ating Java program. May class main, tsaka may main method. Yung mga code na itatype natin sa main method, siya po yung irarun ni Java. So let's say system.out out.println. Pag nira natin siya, ito kasi yung code to run or to print something na in the console. Pag nira natin siya, ayun, nagprint siya sa baba. So since meron na tayong workspace na prepared, i-open natin yung workspace, no? Punta tayo sa file, switch workspace other. So browse natin. Since nasa drive D siya, and ito yung workspace na yon, ayun yung metadata. So ito na yon, select and launch. So, ayan nga po, no? So, makikita natin dito sa gilid is yung mga project na kinreate natin dun sa workspace. So, punta tayo dun sa Hello World, yan. Open natin siya. So, para ma-run, test run natin kung walang mali dun sa, oops. So, nakita natin yung window ng console nandito. I-drag lang natin siya sa baba. Sa baba, iyon. Minsan kasi sa workspace natin ay medyo nagkakatoyo siya. So, pwede mo yung i-drag sa gilid kung gusto mo nasa gilid. Pero mas maganda kung nasa baba siya. Minsan, ito, pwede rin siyang mapunta dito sa baba. So, ayun. Basta ang default niyan, ang i-default natin is yung code natin nasa taas, yung console or yung output nasa baba. Tapos yung project sa gilid. Kasi itong Project Explorer natin, pwede rin natin siyang i-drag kung saan. Which is weird, no? Sa gilid na lang siya. So, ayan po, no? So, thank you.